Welcome po sa ating Sunday Worship Celebration. Maging doon sa online, welcome po kayo. At maging sa ngayon lamang nakadalo sa pagtitipon na ito, ang ating pong church o iglesia ay Bible Believing Christian Church. Ibig sabihin, ang salita ng banal na kasulatan, ang naroon lang ating pinapangaral at ating pinaniniwalaan. Kaya enjoy po natin ang presensya ng ating at tinatawag nating Sunday Worship Celebration. Every Sunday, wini-welcome po kayo kasi ay nagse-celebrate tayo, nagdiriwang tayo sa kabutihan ng Panginoon sa ating lahat, sa kanyang katapatan. Kaya nga, narito tayo, nagpupuri at sumasamba sa kanya. Kaya sabi mo isa yung katabi, ready ka na ba? Kung ready na, palakpan natin muli ang ating Panginoon Diyos. Welcome mga nasa Rejoice, welcome sa Real Faith. Bumalakpak nga ng malakas sa mga nasa Real Faith. Bumalakpak din naman ng malakas sa mga nasa Rejoice. Balanse, no? Balanse. Mukhang parehas na magogro tayo dito. Okay, sa umagang ito ay meron po tayong bagong series na pag-uusapan. At in commemoration of the final week of Jesus' earthly ministry, sa kanyang biyahe mula sa Galilee patungong Jerusalem. Ibig sabihin nun, yung ginawa ni Lord, yung siya ay Diyos na nagkatawang tao, nagministry siya sa lupa, at lahat yan ay nakasulat sa New Testament, sa Gospels, ay ito yung ating bibigyan ng pansin ng message. The way, i-take note natin ang mga aral na nais ni Lord na matutunan natin para sa ating personal na paglalakbay naman sa mundong ito. Ibig sabihin, makikisama tayo doon sa journey ito, sa ating buhay, sa panahon natin, sa dispensation natin. Tawagin natin ang ating 5-week series na Journey to the Cross of Victory. So, mula ngayon at sa mga susunod na linggo, ay tutuon tayo sa ilang mahalagang passages mula sa chapter 9 hanggang chapter 19 ng Book of Luke. Sisimulan natin sa unang hakbang ang kanyang paa from the soil of Galilee hanggang sa pagtungtong nito sa cross of victory. Kaya, sa passage na binasa natin sa Luke chapter 9, mga kapatid, dito natin na uumpisan ito. Kaya ang tanong, handa ka na bang maglakbay tungo sa tagumpay? Amen. So, ang ating sinundan ngayong mailang scripture passage na binasa kanina, ay may isang word na mapapansin tayo. Yung obedience. Sabi nga po ninyo, obedience. Sinabi ni Luke, unang verse, 51, Jesus resolutely set out for Jerusalem. At mula sa puntong ito, ang Jerusalem ay palaging nasa pagtanaw ni Jesus. Mula chapter 9 hanggang chapter 19, lahat ng galaw ni Jesus ay makikitang may kaugnayan sa Jerusalem. Ang normal na paglakbay mula sa Galilee hanggang Jerusalem ay tumatagal lang ng 3 araw. Pero si Jesus, mga kapatid, ay gumugol ng 6 na buwan para sa paglalakbay na ito sapagkat along the way at nangangaral. At sa course ng kanyang paglalakbay, sa pagtuturo at pangangaral, may mga nahihikayat na maging disciple. Yung mga tagusunod ni Lord na sumusunod sa Kanya. Ngayon po, nais kong isipin na natin na isa tayo sa mga disciples na iyon, na sumusunod kay Lord habang siya ay naglalakbay, nagtuturo, at nangangaral on his way to Jerusalem. Ngayon, what is so significant about Jerusalem at that time na marahil ay lingid pa sa kanyang mga tagasunod? Para kay Lord, Jerusalem means
suffering, and death. Ulitin nga natin, para kay Lord, Jerusalem means suffering and death. Kaya pala mahalaga ang lugar na iyan. Ano po? Ngayon, isipin po natin ito bilang isang disciple na sumusunod sa Kanya. Ang aking prayer, sana ay makarelate tayong lahat. Kasi year 2012, magsisimula tayo sa journey of discipleship. Marahil ay malayo na yung narating natin. Kaya, ngayon, habang naglalakad si Jesus papuntang Jerusalem, naglalakad siya patungo sa tiyak na kamatayan sa krus. Ang journey to the cross ay sumisimbolo ng discipleship. Alam nyo ba yon? Ang journey to the cross ay sumisimbolo ng discipleship. Unang tanong, handa ka bang pasanin ang iyong krus? Limutin ang sarili at sumunod sa Kanya? Konti lang, ano? Amen. Pangalawang tanong, ano kaya ang maaaring humadlang sa atin sa pagsunod sa Kanya? Ipapakita sa atin ng ating passage ngayon, mga kapatid, ang mga obstacles on the way to victory. Mga bagay na maaaring maging hadlang sa ating personal discipleship journey. Ngayon, habang iniisa-isa natin ang mga obstacles na ito, ay suriin po natin ang kaugnayan nito sa ating sariling paglalakbay. Ang ganda kasi ng isang mensahe ng Diyos o ng mga nakasulat sa Bible ay kapag ito ang winning part nito ay kapag ito ay na-apply natin. Alam niyo po ba yan, mga kapatid? Iyon yung talagang significant nito na matapos mong marinig, napagbulay-bulay mo, tapos in-apply mo. Yun ang ganda. Kaya pwede nating tanungin ang ating sarili. Meron ba sa mga obstacle na mababanggit ang pumipigil sa akin na tahakin ang pathway of discipleship? O kaya naman, nalampasan ko na ba ang mga hadlang na ito, kaya patuloy pa rin ako at resolutely decided na sumunod kay Lord all the way to the cross of victory? Kaya kung parang nasa eroplano tayo, siguro sabi ng piloto, brace yourself, fasten your seatbelts, turn your phones in airplane mode. We are now about to take off and begin our journey to the cross of victory. Parang gano'n, mga kapatid. Sana nakakuha ninyo. So, ngayon, ano ang obstacle on the journey to victory? Number 1, rejection. Basahin natin, verse 51. Buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaganda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuluyin ng mga Samaritano. Unang hadlang, sabi natin, rejection. Nangyayari ito kapag ang isang tao ay tahasang tinanggihan si Jesus at hindi man lang nagsisimulang lumakad sa journey of discipleship kasama niya. Kailan nagsimula si Jesus sa paglalakbay na ito patungong Jerusalem? Kailan nagsimula? Siya noon ay mga 30 years old na. Nagsimula siya sa kanyang public ministry mga 2.5 years bago nito. Ngayon, alam ni Jesus na papasok na siya sa final phase ng kanyang ministry, malapit nang matapos ang kanyang mga araw sa lupa at babalik na siya sa Ama. Pero bago yon, kailangan muna niyang tapusin ang kanyang mission bilang pagsunod sa Ama. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kailangan niyang pumunta sa Jerusalem upang mamatay. Naganap ang tagpong ito matapos ang glorification ni Jesus sa Mount of Transfiguration. Hindi siya dinala sa langit sa puntong iyon, na kung tutusin, pwede naman sana. Dahil naipabuhay niya ang isang perfect life dito sa lupa. Pero, hindi lang iyon ang dahilan kung bakit siya naparito, mga kapatid. Hindi lang siya dumating para mamuhay ng
perpekto o para magbigay lang ng halimbawa sa atin. Ang utos ng Diyos sa kanya ay pumunta sa Jerusalem upang magdusa at mamatay. At iyon ang dahilan kung bakit hindi pa handa si Jesus na umakyat sa langit ng oras na iyon. Alam niya na bago ang kanyang ascension, dapat munang maganap ang crucifixion at resurrection. Sabihin nga po ninyo, crucifixion at resurrection. At pinili ni Jesus na sumunod sa kanyang ama. Ito ngayon ang pinaguhugutan ng adverb na resolutely na ginamit ni Luke sa verse 51. Sa dictionary, mga kapatid, ang meaning nito ay fully determined, firmly decided, without hesitation. Kaya sa original translation, nagpapahiwatig ito ng matibay na layunin o determinasyon lalo na sa harap ng kahirapan o panganib. The point, determinado si Jesus na pumunta sa Jerusalem, anuman ang naghihintay sa kanya roon. Ngunit, ano ang unang obstacle na sumalubong sa kanya? Rejection. Rejection. Ano ang dahilan kung bakit ni-reject si Jesus sa Samaria? Ni-reject si Jesus dahil papunta siya sa Jerusalem. Ngayon, mga kapatid, ano ang kaugnayan ng Jerusalem sa pag-reject sa kanya? Mga kapatid, offending ito sa mga Samaritans. Dahil alam niyo, mayroong sariling lugar na pagsamba sa Mount Gerizim kung saan unang sumamba ang kanilang mga ninuno. Kaya, hindi kinikilala ng mga Samaritano ang Jerusalem bilang tunay na sentro ng pagsamba. May natutunan na ba kayo, mga kapatid? Praise God. So, anong application nito? Maraming tao ang di man lang nagsimulang makbang sa pathway of discipleship dahil sa simula pa lang, tinanggihan nila si Jesus. Kaya nga, hindi naman lahat Christians, di ba? Tumanggi ang mga Samaritano na magbigay ng hospitality kay Jesus sa kanilang nayon. Tanong, sa gitna ng maraming tao, ang hindi nagbubukas ng pinto para kay Jesus. Di ba? Marami ding mga tao ngayon, di binubuksan ang puso nila para kay Jesus. Kaya kung meron man sa atin dito, baka hindi mo pa alam, kinakailangan papasukin mo si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At kailangan ka magpaligtas kay Jesus. Mahal ka niya, ayaw ka niyang mapahamak. Pero ito ay personal mong desisyon. Siyempre, tuloy natin, hindi tinanggap ng mga Samaritano si Jesus nang siya ay dumating. Ngayon, ang tanong ko ulit sa mga bagong dumating dito o hindi pa nakakatiyak ng kanyang kaligtasan, tinanggap mo na ba si Jesus? Ang isang pangalawang tanong, pag ba ikaw ay kinuha ni Lord, saan ka pupunta? Natitiyak mo ba yan? Hindi ka ba nagdududa? Kung yes ang sagot mo, may magandang pangako ang Diyos sa iyo. Amen. Pwede palakpakan natin na si Lord. John chapter 1, verse 10 to 12. Samahan niyo ako sa pagbasa. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala na sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sariling niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tinanggihan ng mga Samaritano si Lord nang hindi malang nila tunay na naunawaan kung sino si Jesus. Imagine hindi nila siya tinanggihan dahil sa claim niya bilang Son of God o dahil sa pangangaral. Tinanggihan nila siya dahil lamang sa papunta siya sa Jerusalem. Nakapangihinayang, hindi po ba? Ngunit, kung papansinin po natin, ganyan din ang nangyayari sa ngayon. Maraming tumatanggi kay Jesus nang hindi naman talaga niya naunawaan kung sino siya at kung ano ang ginawa niya
para sa atin. At yun po ay isang malungkot na realidad. Dahil diyan, kaya responsibilidad natin bilang mga believers na tiyakin, na naunawaan ng mga tao mga bagay na ito upang makagawa sila ng desisyon batay sa katotohanan at hindi sa maling pagkaunawa kung ano ba talaga ang pagiging pananampalataya, ang tamang pananampalataya at kung talaga ang kahulugan ng pagiging born-again Christian. Kaya mahalaga na ito ay nababahagi sa kanila. Pangalawang punto, obstacle ay judgment. Verse 54, na makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulang kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin? Ang ikalawang hadlang sa journey to victory ay ang pagiging judger. Sabi nga ninyo, judger. Sobrang nagalit sina James at John at Samaritans dahil tinanggahan nila si Jesus. Kaya gusto nilang maghiganti. Parang ganon yung nangyari. Kasi naalala nila si Prophet Elijah, naalala niyo po ba yan? Na tumawag ng apoy mula sa langit laban sa mga kaaway ng Diyos at hinihimok nila si Lord ngayon na gawin din ang gaya niyon sa mga Samaritans. Kaya sabi, magpaulan tayo ng apoy katulad ng kay Elijah. Sa isang banda, ahangaan mo sila sa kanilang faith. Hindi po ba? Yung faith ng mga ito, no, sina James at John, ano, wala silang duda na kaya talaga nilang gawin ito. Bukod kasi sa binigyan sila ng empowerment to heal and to cast out demons, ay kagagaling lang sila ng oras na iyon para sa isa bang katulad ng revival meeting. Kasi ang senaryo ay nandun sila sa Mount of Transfiguration. At ang mga guests sa revival na ito ay walang iba kundi sina Moses at Elijah. Alam niyo ba yon, yung mga matatagal ng Kristiyano? Mga bigatin itong mga ito, hindi pa? Mga bigatin ito sa pananampalataya, hindi po ba? Siguro, naalala nila nung magpababa ng apoy ang Diyos through Elijah. Kaya makita natin, full of faith sila. Pero mga kapatid, hindi pa sapat ang kanilang maturity para gamitin ito ng tama. Pwede pala ng isang Kristiyano ay full of faith pero hindi matured. Ngayon nyo lang ba nadinig yan? Pwede ng isang Kristiyano ay full of faith pero di matured. Pwede po yon mga kapatid. Pwede, sabihin sa katabi, pwede yon. At dito nakakaproblema ang maraming mananampalataya. Halimbawa, yung mga nag-undergo ng depression, pag lumapit sa kapatiran na full of faith, pero immature. Ganito ang sasabihin niya. Ang hina kasi naman ng pananampalataya mo, sis eh. O kaya Brad eh. Kaya ka nadidepress. Yan yung kadali sabihin. So, balik tayo ha. Anong naging tugon ni Lord sa mga disciples niya na nag-aapoy? Full of faith. Nirebuke niya sila. Dahil ba sa faith nila? Hindi po. Hindi sila nirebuke. Hindi sila nirebuke dahil sa faith nila. Dahil sa kanilang attitude. Sabi nga ninyo, attitude. Hindi pa nila at that time naunawaan ang lubos ng mission ni Lord. Kaya sila ganon. Hindi siya naparito upang mangwasa, kundi upang magligtas. He did not come to judge, but to save. Ito ang dahilan, kaya sa halip ng mga Samaritano nag-reject, ang i-rebuke niya, ang mga disciples ang i-rebuke niya. Di ba dapat, Brother Dave, ang ni-rebuke niya ay yung mga Samaritano, di ba? Pero ang ni-rebuke niya yung mga disciples. Yun ang kanyang ni-rebuke.
Ano ang application nito sa ating buhay? Bilang mga Christians, tinatawag tayo na maging kind at gentle, hindi resentful sa mga taong nagre-reject sa atin. Amen po ba yon? Bakit nagiging hadlang ang pagkakaroon ng judging spirit? Pag-isipan natin ito. Ang pathway of discipleship ay pathway to the cross. Ang layunin ng cross ay salvation, hindi judgment. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Totoo na ang lahat ng tumatanggi kay Lord ay judgment. Wala sa akin o wala sa iyo ang karapatang humatol. Amen. James chapter 4 verse 12. Samahan niyo ako sa pagbasa. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Kaya mga kapatid, sa paglalakbay tungo sa tagumpay, bawal ang judgmental. Sabihin mo sa iyong katabi, bawal ang judgmental. Pangatlong punto, impulsiveness. Verse 57, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Ngayon, taas ang kamay ng mga gustong maging mga tunay at matagumpay na disciple ni Lord. Taas ang kamay. Yan. Sigurado kayo, ha? Ang mga sumusunod ay hindi na tungkol sa ibang tao. Ito ay tungkol na sa atin, sa iyo at sa akin. Hindi binanggit sa passage kung positive o negative ang tugon ng mga taong nagsabi kay Lord na susunod pero may mga sabit. May mga sabit. Maganda sanang malaman kung talagang sumunod sila kay Jesus sa huli. Pero ang focus ng passage na ito, itong ating mga binasa, ay hindi sa kung ano ang tugon ng mga would-be disciples, kundi sa demands ng disciples. Sabi nga ninyo, demands ng disciples. So, merong demand kasi eh. Di ba may presyo kasi ang pagiging disciple, mga kapatid. Ang una nga dito ay ang pagiging pabigla-bigla na hindi muna pinag-isipan bago mag-sign in sa commitment. Ang tawag dito ay impulsive follower. Sabi nga ninyo, impulsive follower. Karaniwan, ang isang teacher noong panahong iyon ay tinitingnan ang discipleship bilang simpleng pagsunod lamang sa mga turo ng isang guro. Pero ang lalaking ito ay hindi handang sundin, ang teaching ni Lord, handa siyang sumunod ng literal. Meaning, handa siyang sumama sa kanya, handa siyang sumama sa grupo ng mga disciples na sumusunod na kay Lord at that time. At handa siyang pumunta kahit saan. Impressive ang ganitong deklarasyon ng faith at commitment. At ang bagay na ito ay dapat din nating hangarin, mga kapatid. Hindi ka lang dapat nag-amen sa mensahe, umaawit, pumapalakpak, at dumadalo sa mga gawain. Tama ang mga hangarin ng lalaking ito. Pero ang tanong, alam ba niya ang sinasabi niya? Alam ba niya ang presyo ng commitment na nais niyang pasukin? Pasensya na kayo sa mga bagong mananampalataya. Alam ko, mag-aano ito, mag-iisip eh. Pero dun sa total, tayo naman, ilang taon na ba tayo, Sister Dali? 50, magsisigisti na, no? Kaya siguro, yung iba naman sa atin, nakukuha naman ito. So, ang challenge siya, china-challenge siya ni Lord sa puntong ito. Sumagot si Jesus, ito ang sabi, no? May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapagpahingahan.
Kung ako siguro ng panahon yun, hindi rin ako susunod. Hindi ako susunod, di ba? Pero siguro sabihin ko, ibang usapan na yan, Lord, ayoko na yan. Gusto ko nagpapagaling ka. Gusto ko nagkakasoat ka ng demons. Gusto ko may mga himala, okay ako dyan. Pero sa sinabi mo, hindi na ata ako pwede dyan. Siguro parang ganun, ini-istorya ko lang ng konti. Kaya, madaling sumunod kay Jesus kapag smooth at espalto ang dadaanan. At kung magaan ang pasan. Pero kaya, mga kapatid, paano kapag naging mahirap na ang daan? Susunod ka pa rin ba sa Kanya? Tanong mo sa iyong kapatid, susunod ka pa kaya? Example number 1. Kagagaling lang ni Lord sa Samaritan kung saan siya ay tinanggihang pumasok doon. Ang rejection, humiliation, persecution, and suffering ay bahagi ng journey ni Lord to victory. Pinag-usapan natin, journey to victory, hindi po ba? Hindi na parito sa Jesus sa lupa para mamuhay sa comfort at luxury. Naparito siya, ulitin ko, naparito siya to suffer and serve. What was Jesus trying to point out here, mga kapatid? Tinutulungan niya ang lalaki presyo ng pagiging disciple. Isang bagay ang matapang na pahayag ng pagsunod. Ngunit, ibang usapan ang pag-isipan at italaga ang sarili na pangangatawanan ito. Ano pang halimbawa? Si Peter, sabi niya kay Lord, Matthew 26 verse 35, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Pero, nung gabi ring iyong matapos niyang sabihin ito, 3 beses niyang itinatuwa si Jesus. At ang mga alagad na gumaya sa sinabi ni Pedro, isa-isa ring nangawala. Ngayon, taas ang kamay ang gusto pa rin sumunod kay Lord. Talagang totoo yan. Totoo yan. Sige, malalaman natin yan sa mga life group, sa resulta ng pag-life group natin yan. Pero ganito po yan, mga kapatid. Para kasi po itong pag-aasawa, para lubos nating maunawaan. At maaari siguro, i-apply rin ninyo kung meron kayong mga asawa. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba kayo? Mag-amen nga kayo ng malakas kung nandiyan pa kayo. Alam niyo, ang pag-aasawa ay isang lifetime commitment. Lifetime commitment ito ng enjoyment and endurance. Dalawa, no? Enjoyment and endurance. Sir Jin, tama, no? Kapag pinakasalan mo ang isang tao, kapag tapos na ang honeymoon, Brother Alex, kapag dumami na ang mga gastusin, hindi ko tatanungin si Brother Dave. Alam niyo na bakit. Kapag lumbas na ang tunay niyang pagkatao, kapag hindi na kayo magkasundo, kapag nakakainis na siya, kapag gusto mo ay sa bubong ka na lang matulog, kapag parang ayaw mo nang umuwi ng bahay, Pastor Ver, ano kasunod? Uuwi ka pa rin. Akala nyo, negative ang tatabihan mo pa rin siyang matulog. Sasamahan mo pa rin siyang kumain. Pakikisamahan mo pa rin siya habang buhay. Kaya ako sa inyo, huwag muna kayong basta mag-asawa. Sapagkat bago kayo kinasal, hindi lang gasto sa kasal ang tinuos mo. Pati ang sarili mo. Tinanong mo, kaya nang manumpa ka sa kanya sa altar? Pinag-isipan mo ang vows mo? At sinabi mong, till death, do us part. Ang laki ng responsibility and accountability, mga kapatid, ano? Ngayon, anong application nito sa ating mga buhay? Walang katumbas na kagalakan ang magtalaga ng buhay kay Lord. Kaya, kahit may hirap, kahit parang ayaw mo na, kahit parang susuko ka na, magpapatuloy ka pa rin. Amen.
Ganito ang sinabi ng Bible tungkol kay Lord, Hebrews chapter 12 verse 2. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Yes, lahat tayo ay impulsive minsan. Nakakapag-desisyon tayo ng mga bagay na kalaunan ay di pala natin kayang pangatawanan. Ngunit mga kapatid, alam ni Lord ang ating kahilaan bilang tao. At alam din niya na sa kaibuturan ng puso mo, nais mo siyang paglingkuran ng lubos. Kaya, kahit sumasablay minsan, huwag mong hayaang paminsan-minsang pagiging impulsive na magsilbing obstacle sa iyong pagsunod kay Lord hanggang dulo. Kaya ang pang-apat, mga kapatid, bukod dito ay yung delay. Sabi nga ninyo, delay. Verse 59 naman tayo, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Controversy na naman na talata ito. Kabaliktaran ito ng impulsiveness sa usapin ng commitment. Ang impulsive na tao ay masyadong mabilis magpasya na sumunod kay Lord nang hindi pinag-iisipan. Yan yung mga impulsive, hindi ba? Minsan nabibigla lang sila. Samantalang, ang pa-delay-delay ay masyado namang matagal bago tuluyang sumunod kay Lord. Di ba? Yung isa, masyadong mabilis, hindi pinag-isipan. Ito naman, masyado namang matagal bago naman siya magpasya. Ngayon, ano ang gusto munang gawin ng lalaking ito? Sabi niya, ang maipalibing muna ang kanyang ama. Kung tutusin, mga kapatid, makatwiran naman iyon. Napakahalaga ng burial para sa mga Hudyo. Ang paglilibig sa mga magulang ay tinuturing na bahagi ng paggalang sa iyong ama at ina. Ang obligasyon ng ilibing ng isang kamag-anak ay inuuna pa kaysa sa ibang religious duties. Mas mahalaga pa ito kaysa sa pag-aaral ng law o ng batas sa panahon nila. Kahit nga ang mga priest, mga saserdote, na karaniwang pinagbabawal na humawak ng patay ay pinapayagang gawin ito kapag kamag-anak ang namatay. Mababasa po natin yan sa aklat ng Leviticus chapter 21 verses 1 to 3. Kaya, ang paglilibing sa mga miyembro ng pamilya ay tinuturing na obligasyon and act of love. Kung mabuti ang ilibing ang isang stranger, mas lalo na kung kamag-anak, at higit lalo kung sarili mong ama. Para sa isang Hudyo, malaking kalapastanganan kung iiwan niyang hindi nagagawa ang sagradong tungkuling ito. May ilang mga commentators nagsasabi, na baka hindi pa talaga namamatay ang ama ng lalaking ito. Ibig sabihin, baka ang hinihiling niya ay mas hindi makatwiran. Hayaan mo muna akong manatili sa bahay hanggang mamatay ang aking ama, pagkatapos ay susunod ako sa iyo. Yun ang sabi, sa isang commentators. Pero sa natural na pagbasa ng passage, mga kapatid, ang setting ay kakamatay pa lang ng ama at ang lalaking ito ay humihingi ng pahintulot na ilibing siya. Ngayon, mga kapatid, whatever the case may be, ang sagot ni Lord ay ito, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Ano ngayon ang kahulugan nito? Ang tawag ni Jesus ay kailangang priority over everything else. Priority over everything else. Anong sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sapagkat ang kingdom of God ay dapat laging una sa lahat. Amen. Ulitin ko, ang kingdom of God ay dapat laging una sa lahat. At dahil ito ang dapat unahin, gawin ito ng walang paudlot-udlot, walang teka lang, walang wait lang,
dapat priority. Sabihin mo sa iyong katabi, priority. Kaya, sabi ni Lord, let the dead bury their own dead. It actually means, let those who are spiritually dead bury the physical dead. Oo, mahalaga ang paglilibing ng mga patay, pero sa sandaling iyon, may mas mahalagang tawag si Jesus sa buhay ng lalaking ito. Ang i-proclaim ang gospel sa mga taong hindi pa tumutugon sa tawag ng kaligtasan. Kung sakaling ikaw ito at ang conviction sa iyo ay umuwi para makapag-minister sa pamilya, go ahead. Ibig sabihin, iyon ang leading sa iyo ni Lord at that particular moment. Pero alinman ang mangyari, mga kapatid, ito ang point. The call of Christ upon your life takes precedence over everything else. Ngayon, ang sabi po ng isang evangelist, we are here that dead sinners might live, not that dead sinners might be buried. Ganito naman po ang wika ni John Wesley. You have one business on earth, to save souls. Ngayon, anong application natin sa ating mga buhay? May mga nagsasabi, kapag pinag-uusapan na ang mga paglilingkod, Lord, hindi pa ako handang mag-commit ngayon. Maybe next year. Ako, mga nadinig ko na talaga yung mga ganyang mga dahilan eh. Gusto kitang sundin, Lord, pero first, ito yon. Pero first, mga sumusunod, let me finish my studies first. Gusto kong maglingkod, Lord, let me get the promotion first. Gusto kong maglingkod, Lord, let me build my own house first. Let me retire from work first. Let me have a stable business first. Let me have my own family first. Let me. Hanggang sa mamatay ka na, hindi ka na makapaglilingkod noon. Alam niyo ba yon, mga kapatid? Hindi tama ang pabigla-biglang commitment. Ngunit, huwag ka ring pa-delay-delay sa iyong commitment. So, nabalansin natin, mga kapatid. Count the cost, then choose to follow Christ now. Ulitin ko, count the cost, then choose to follow Christ now. Not later, not next month, not next year. Ang sabi nga, if today is the day of salvation, then today is the day of sharing the gospel of salvation. So sabi ni Lord, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Panglima at pangwakas, dividedness. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Kadalasan kasi 3 punto lang ako, pero ngayon 5, no? Kaya tinatanong ko kayo kung nandiyan pa kayo. Verse 61. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyo magpaalam muna sa aking pamilya. Ganito ang sagot ni Lord sa ikatlong nagnanais maging disciple niya. Verse 62, sabi niya, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ayon kay A.W. Tozer, God will not accept a divided heart. He must be Lord of all or He is not Lord at all. Si A.W. Tozer ang sabi niyan. Ulitin ko, kayo nga, basahin nga ninyo ng malakas. God Kaya pagka sa discipleship po, mataas ang ang hinihingi, mataas ang standard. Hindi naman nakakapagtaka kasi si Lord naman ang humihingi. Binigay naman niya ang buhay niya sa atin . Wala nang itinira . Hindi ba, mga kapatid? Kaya mataas man ang kanyang standard. Tama lang naman. Again, makatuwira naman ang hiling na ito, tila wala namang dito, sa binasa nating talata kanina, pagpapakita ito ng respeto at wala talagang masama tayong nakikita dito. But the point of this passage is the problem of but.
yung pero, yung but, di ba? At sabi, I will follow you, Lord, but. Ayan. Susunod ako sa iyo, Lord, teka muna, pero. Yun yan, yung mga dahilan na yon. Kaya, kung ikaw ay isang binata, di ba? Kung ikaw ay isang binata, taas nga kamay ng mga binata pa dito. Yan, si mga binata, taas pa. Wala namang taas na kamay ng binata. Dalawa lang. Kung ikaw ay isang binata at ikaw ay nag-propose sa babaeng mahal mo, at sasabihin mo marahil ay, will you marry me? Then, sumagot yung babae, yes, but. Pwede ba yun? Yes, but. Sige, papakasal lang kita. Pero, pwede ba yun? Wala pa akong nadinig na gano'n, di ba? Or kung kayo ay nasa altar at nagpapalitan ng vows, at ganito ang vows na pinakakasalan mo, ano kaya ang mararamdaman mo? Parang ganito, sabi niya, Rolly, Rolly, take you bet to be my wedded wife, to have and to hold from this day forward, but. Diba, may ilang beses ako nagkasal, wala naman ako nadinig na ganun eh. O kaya, for better or for worse, but. For richer or for poorer, but. In sickness and in health, but. To love and to cherish, but. Till death do us part, but. Pag ako ikakasal, hindi na ako papatuloy pakasal pagka ganoon. Kung ganong klase yung bawa, no? Hindi na, di ba, no? Kaya, mga kapatid, ang pagkakaroon ng pusong hati kay Lord at sa ibang bagay ay isang obstacle sa matagumpay na paglalakbay. Kapag nagpasya kang sumunod kay Christ, dapat ay all or nothing. Sabi ni Lord, ang taong nagsimula ng sumunod sa Kanya, pero patuloy namang lumilingom pabalik ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sumusunod ka nga. Ngunit, ang iyong isipan naman ay nakatuon pa rin sa buhay na iniwan. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan ng singleness of purpose. When Jesus set His face towards Jerusalem, it was a decision with no turning back. Kapag nagkumit kang sumunod kay Jesus, nagpapasya kang iwan ang pamumuhay. Pero ang tanong, mga kapatid, iniwan mo na ba talaga ito ng buo? O patuloy ka pa rin lumilingon? Meron ka bang divided heart? Mga kapatid, sa pangwakas, nais kong sabihin sa inyo, si Jesus ay naglalakad sa road to Jerusalem. Naglalakad siya patungo sa cross upang magdusa at mamatay. At inaanyahan kanyang sumunod sa kanya. Iyan ang pinakabuod ng discipleship, mga kapatid. Kaakibat ng pagsunod ang mga obstacles, mga bagay na humahadlang sa lubusang pagsunod. Ang tanong, alin sa mga obstacles na nabanggit ang pumipigil sa iyo sa pagsunod kay Lord ngayon? Rejection ba? O ayaw mong bigyan daan si Lord sa iyong puso? May pagka-judgmental ka ba? Mas mabuti ba sa iyo na parusa at hindi na tinatanggihan si Lord? Impulsive ka pa ba hanggang ngayon? At dahil sa maraming failure mo, due to impulsiveness, ayaw mo nang subukan muli. O kaya, sobra ka bang nag-overthink? Gusto mo bang maging perfect ang lahat ng sitwasyon, ang takbo ng pangyayari, ang ibang tao sa paligid mo bago ka sumunod? Yung ba yung inaasahan mo? O hati pa rin ba ang puso mo? Meron ka bang hindi pa kayang i-give up kay Lord? Mga tanong po ito na kayo lamang ang siyang makakasagot niyan. Alam ni Lord kung ano ang naghihintay sa Kanya sa Jerusalem. Pero para sa Kanya ay no turning back.
Jesus set His face towards Jerusalem dahil alam niyang malapit na ang panahon na siya ay babalik sa langit. Mga kapatid, pwede po bang tumayo tayong lahat, awitin natin siya sa ating pagsamba at mag-reflect tayo sa mga katanungan, sa mga challenges na ating narinig. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibinuin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Mga kapatid, maaari itong ating napag-aralan, itong lesson na ito, ay sa tingin natin ay mukhang malalim, mahirap. Pero sa biyaya tabag ni Lord, naniniwala ako na kaya nating gawin ito. Kung paanong minahal tayo ni Lord, tayong mga anak niya, ay nararapat din namang mahalin natin siya, hindi sa salita, kundi sa gawa, kundi sa pagsunod sa Kanya. Maaari ang iba ay hindi po napapansin ito, na ang panahon ng muling pagbalik ng Panginoon ay palapit ng palapit sa atin. Kaya yung iba maaari sinasabi, matanda na ako. Hindi ko na kaya yan, pastor. Pero alam nyo, kahit anong edad tayo, may magagawa tayong paglilingkod para sa Panginoon. Amen. Maaari, yung iba naman ay sabi niya, bata pa ako, marami pa akong pangarap, pastor. Gusto ko pa ng ganito, gusto ko pa ng asenso, ganito pa ang buhay ko. Pero alam po ninyo, nanarangan ng paglilingkod sa Panginoon, walang may edad o walang bata ka pa. Sapagkat alam natin, habang tumatagal ang panahon, palapit na palapit ang kanyang pagbabalik. At sa kanyang pagbabalik, dapat nakahanda tayo na malugod siya sa atin, na tayong lahat naglilingkod sa Panginoon, na tayong lahat ay nag-e-enjoy sa ating pamilya, nag-e-enjoy sa kapatiran, at nag-e-enjoy at nagiging excited sa kanyang malapit na pagbabalik upang tayo ay kunin tungo sa buhay na walang hanggan sa langit na bayan. Amen. Kaya, let go of the obstacles. Ano mang mga hindrance, ano mang obstacle nito, hindi maging hadlang ito para hindi tayo makapaglingkod sa Kanya. Continue with your journey for victory in Christ. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang
Diyos sa dakila, nagpapasalamat po kami sa iyong paalala sa amin. Patungkol po sa mga kung bakit kami ay hindi lubusang makapaglingkod sa iyo. Salamat po sa iyong aral. Salamat sa lesson na ito na nagiging daan ng aming inspirasyon habang hinihintay ka namin ng bukaan. At sa sandaling ito, Panginoon, ay aking dinadalangin sa iyo ang aming mga kapatid na nagmamahal sa iyo, sumasamba sa iyo, Panginoon. Dugutin mo po ang kanilang mga iba't ibang mga pangangailangan, Panginoon Diyos. Narito ang mga katatayan, pagpalain mo po sila, basbasan mo po sila, maging ang mga kananayan, mga kabataan at mga sanggol na narito, Panginoon Diyos, covered with the blood of Jesus. Lingapin mo po sila, Panginoon. Kupkupin mo po sila, Panginoon, sa kaparaan ng ninanais mo at tugunin ang kanilang mga iba't ibang mga pangailangan. Sa mga may sakit, Lord, pagalingin mo po sila. I declare healing upon them sa iyong banal na pangalan. Ang iyong provisyon ay sapat sa amin, Panginoon Diyos. At ang iyong pagmamahal at ang iyong kalinga ay patuloy naming inaasam-asam mula sa iyo. Panginoon Diyos, sa lahat ng ito, patuloy ka po naming sasambahin, paglilingkuran. At ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapala sa amin. Tunay ang iyong pagmamahal, tunay ang iyong biyaya ay sapat sa aming mga buhay. At kami, Panginoon Diyos, ay mananampalataya sa iyo, aasa kami, magtitiwala kami sa iyo ng buong buo. At ang buhay namin ito ay paglilingkod namin sa iyo, sapagkat ito ang iyong kalooban para sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santo, sa ngalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng malakas na Amen at Amen. God bless you all.